Hey, what's up mga kapobreng Bisaya? It's another day, it's another video na naman. Welcome to my channel. Isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. At ang project natin ngayon mga kapobre, isang geometric na gods na ating ititira sa ating kaibigan. Ito ay kanyang request at ating pinagbigyan mga kapobre. Pasensyahan nyo na medyo matagal-tagalin tayong hindi nakapagbanat mga kapobre kasi meron din tayong mga ibang expenses at marami din tayong ibang mga ginagawa. Welcome nga pala sa aking shop. Yan po ang aking humble shop mga kapobre, puno ng ating mga artworks kasi maliban sa pagtatattoo nagpo-portrait din tayo mga kapobre. Nag-set up na tayo dyan mga kapobre at ang gagamitin nating liner dyan mga kapobre, yung traditional coil machine kasi ibang iba talaga yung feeling pag traditional yung ginagamit mo. Napaka-solid ng linya compare sa mga bagong machine ngayon. Pero gusto ko rin kasing matry at medyo na-miss ko na gumamit ng traditional kaya ginamit ko. Kaya kung makikita nyo mamaya ay napaka-solid ng mga linya mga kapobre. Ang ginamit ko nga palang stencil dyan is ang stencil stuff na liquid para mabango at maayos yung pagkakalagay ng stencil. Hindi siya madaling nabubura sa pagkatagalan. Nakakatawang isipin kasi mga kapobre, ang client kasi natin, sinabi niya sa akin na ako lang daw yung bahala sa design. Pero hindi maaari yun mga kapobre. Siyempre may mga pinakita akong mga reference, pinapili ko siya at yan ang napili niya. Yung isang geometric gods. Gusto niya ipatato sa kanyang balat. Mahilig siya sa bungo. Kung makita nyo noong unang vlog ko sa kanya, may tattoo na rin siya sa kanyang balikat mga kapobre, is bungo rin. Tapos sa ilalim bungo na rin. Yung ko ba, basta hayaan na natin si client kasi yung gusto niya mga kapobre is mag full sleeve. Yan ang ating full sleeve project mga kapobre. Full sleeve ko rin yan, full wrap ko rin yan mga kapobre. Kaya naman sa mga nais mong patato, huwag po kayong mayang mag-message sa akin. PM nyo lang po ako mga kapobre. Kahit saan ka pa, pupuntahan kita when the price is right. Lagi naman yan. At yan po ang isang sikreto ng mga tattoo artist mga kapobre. Pag tinanong mo yan mga ganyang style sa mga tattoo artist, mga old tattoo artist, mas refer nila na gumamit ng traditional coil kasi mas grabe, sulit na sulit yung mga linya. Kahit yung gagamitin mo is gray wash, yung pagpatak ng pagtira ng crayon niyan mga kapobre, yung kinalabasan talagang buto talaga. Habok talaga yung kamay mo. Pero napakasulit yan. Nakakamiss din kasing tumira ng tattoo mga kapobre, yung ingay ba? Yung ingay ng tattoo, yung pss, yan talaga isa nakapagdadala ng sakit at yan talaga yung hanap-hanapin mo pagtapos ng session mga kapobre. At sa bandang yan mga kapobre is tapos na natin yung lining. Kunting linis yan. Ang papakita ko sa inyo yan. Makita nyo napakasulit. Nangahabok-habok yung balat ng ating client. At dyan mga kapobre, nag-mix lang ako ng gray wash. Our very own gray wash. At gumamit na ako ng ating modern tattoo machine ngayon na wireless for shading. Para maganda yung hagod at solid rin siyempre mga kapobre. Gumamit ako ng yellow dragonfly na cartridges na 13 RM for shading. At yung sa traditional coil naman mga kapobre, gumamit ako ng size na 7RL. Yan. At for so pangandang huli, gumamit ako ng na ink na Star Bright. Syempre napaganda gamitin ng Star Bright mga kapobre. At ginamitan ko ng 9RL for highlights. By the way mga kapobre, hindi lang po tattoo yung ating binabanat. Bumabanat din ako ng mga portrait. Kung nakakatanungan, pwede nyo kong i-message para maibigay ko sa inyo yung details about sa mga portraits. Syempre meron tayong oil paint, meron tayong traditional na mga color pencils. Gumagamit din ako ng charcoal for realistic portraits. At in-size po yan, magkaiba. Depende kasi yan mga kapobre, nakadepende yung prices sa sizes. Ayan po ang ating finish outcome mga kapobre. Isang geometric gods na tattoo design yung binanat natin. At sa mga nice ba ito? Huwag po kayong mayang mag-message sa akin. Pobreng Bisaya po, always on the go. Ciao!
Patigan.